Magandang umaga po. Andito na naman si Katuring, ang tangkero at ang paslupang tangkero ng bayan. Nandito po tayo sa may Quezon City, sa may SS Homes. SSS Homes. SS Homes. SM Homes lang. SM Homes, sorry, no? At alam mo, nakaka-encounter po si Katuring ng iba't ibang mga kwento ng ating mga kasamahan at mga ordinaryong mga suki natin. Hinggil nga doon sa kanilang karanasan doon sa mga pagtatanggi at pagbebenta, pagkuha ng mga LPG cylinder tank. Ayan. Kasama natin ang isang official dito sa security. O yung trusted na individual. Ayan. Si Bossing. Boss, magandang umaga. Ayan. Meron kasi sinasabi kanina, boss, na tungkol doon sa na ikaw ay naloko ka. Ano ba ang karanasan mo dyan? Sabi dati request ko na nga lang daw ko yung pwede, hindi na raw pwede, di ba nga? Ayan, no. So meron namang ibang kwento. Ang sabi, regas ko na lang daw ang pwede at ibang other brand ay hindi na raw pwede. Bossing, hindi po totoo 'yon, no. Ang regas ko, sabi nga natin, ito pinapaliwanag ko natin kay Bossing para sa kaalaman po ng lahat. Ang regas ko, ang presidente po diyan at ay si Congressman Arnel T. Ayan, yung ating kaibigan na yan, si Congressman. Isa lamang po yan sa mga sponsor nitong tinatawag nating Republic Act 11592. Bagamat isa siya sa sponsor, ay kilala siya bilang isang major proponent or sponsor nitong tinatawag na Republic Act 11592 or LPG Industry Regulations Act. Na siyang, itong LPG law na ito, alam mo ba itong LPG law na ito? Ito po ngayon yung sumasaklaw doon sa operasyon, business operations ng mga dealer, retailer, refilling plant, and everything. At isa dyan sa pinaka-major na changes ng pagdating sa industriya ng LPG, kumakain kasi si Bossing. Sige lang, boss. Ay, ito pong pagbabawal ng mga tinatawag nating generic or unbranded, walang tatak na mga tangke. Okay? Meron kasing mga pinakawalan nung araw na mga klase ng tangke na imported po ito talaga namang unregulated kasi nung araw, hindi tayo regulated. So kahit anong klase ng tangke, umiikot po yan. Ngayon hindi ho, kinakailangan merong nananagot doon sa uri ng tangke sa tangke natin. Just imagine, Bossing, kung walang tatak yung tangke mo, walang brand yung tangke mo, hindi siya Regasco, hindi siya Petron, hindi siya Solane. Pagka may nangyari, sino ang ating hahabulin? Wala, di ba? Hanggang doon lamang ho kay tangkero, katulad ni Katuring. Hahabulin mo ako. Kung si Katuring ay isang hampas lupa, ano ang may babayad ko sa iyo? Wala rin. Di ba? So, kaya nakakatakot. So, ito malaking protection po itong bagong batas na ito sa mga end consumers na tulad ho natin, tulad ho ninyo. Para ho kahit pa paano, pag may nangyari, nate-trace yung connectivity kung saan nanggaling yung tangke. Ayan. Tapos, mali po na ang Regasco lang ang brand. Hindi ho, marami hong brand. Ang pinagbabawal lang, kaya ho is bawal ang mga unbranded o walang tatak. Tapos bawal din daw yung may yung parang, kumari may parang Yung hindi nakagano na sulat na bayan. okay, halimbawa. May nakalagay dito, may parang winelting lang. Ayun. Subuhan ko yung muli nilagay. Paano yun? Yung Hindi naman split, wakain kasi ako kain. Ayan yung may sulat, baka ho yung mga generic na may mga emboss na tinatawag. Halimbawa, katulad nito, ito. Ang dala po natin ay Petron Gasol. Okay? Halimbawa, Petron Gasol yan. Nakita mo tong permanent emboss na ito? Metal plate, yung metal plate na nakalagay dito. Yung nakatapal, hindi ho, actually ho, ay requirement po yun sa guidelines na kinakailangan kapag ang generic, katulad halimbawa ng tangke mo, Bossing, generic, dinala at kinapture ni Regasco o kinapture ni Solane o kinapture ni Price Gas o kinapture ng kung anong brand. Kasi kinuha ko na yung tangke mo walang tatak qualified. Okay, pagbalik nun sa merkado, merong mag-a-assume na brand. So paano malalaman na itong brand na ito, itong generic na ito ay inassume na ng isang brand? Maglalagay po yan ng
metal plate sa ibabaw, yung permanent na emboss doon ilalagay yung kanyang tatak. Regasco, sorry, Price Gas, Solane. Yun po ay, so may mga mali po ang, kailangan lang po tulungan natin ang, ang DOE at ng, yung atong participant natin itong LPG industry para ipaliwanag po sa mga tao, sa mga end consumers kung ano ba talaga ang totoong kalakaran, no? So sabi nila bawal daw yung paglalagay ng metal plate. Hindi ho, kasi ho, sabi kong ulitin ko po ang paliwanag natin diyan, bossing, ano? Kapag ang isang generic ay swappable pa, repairable, pwede pa yung kanyang mga technical spec, for example, yung yung kapal ng kanyang steel, yung kanyang physical na kaanyuan ay pwede pa base sa pagsusuri ng requalification center. Kasi yan po ay dumadaan sa requalification center para tsakin na yung pong kanyang mga steel, yung collar, yung footring, yung ilalim, yung buong kaanuhan ng tangke ay pwede pang paikutin. Kung pwede pang paikutin, pag kinapture po yan, kinakailangan i-assume ng isang brand. At ang pag-assume, isa dyan sa pag-assume, paglalagay po yan ng metal plate. Ilalagay yung metal plate sa ibabaw, lalagyan ng emboss, permanent emboss, nakalagay Petron o Regasco o Solane, depende po sa kung sino ang nag-assume ng brand. Mula doon sa pagiging generic, mula doon sa pagiging unbranded, nagiging branded na po siya. At hindi po, okay, mali po yun, tinatama po natin. Hindi po totoo yun na pag mayroong metal plate, bawal po. Hindi po. Dahil kung makikita ninyo sa lahat ng mga brand, kapag ka nakita ninyo na may metal plate, ibig sabihin po yun, dati pong generic yun. Dating unbranded. So ano po, kahit paano nakaliwanag po ba sa inyo? Hindi ho Regasco lang. In fairness sa mga ibang brand, hindi ho Regasco lang ang dapat na umikot. Mali naman po yun. Kasi katulad nakita ninyo, may dala akong Petron, may dala akong Solane. Bawal po ba yan? Hindi po bawal yan. Ang pinagbabawal, yung mga walang tatak or unbranded. Paano bossing? Boss, catering. Sinasabi mo si catering po ito, no? Paano catering? May tatak nga, nilagyan ng silk screen. Kaya nga nilalagyan ng tinatawag na permanent emboss. Ayan, yung tinatawag mga welding na yan. Okay. So, ayan. Okay po sa inyo, bossing, na ito paano? Ayan, maraming salamat. Ayan, Yung sa lima pala. Ano, bossing? Yung sa lima. Naibigay ko na sa'yo. Naibigay ko na sa'yo. Inabot ko sa'yo. Inabot ko sa'yo. Ayan, sinagbahay tayo ng ating okay, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Ito po si Catering, ang tangkero at ang paslupang tangkero ng bayan. Dali, may follow-up si bossing. May parang metal plate. Metal plate yan yung parang tapal na ano. Oo, parang tapal. Hindi po, inilalagay po yon. Sabi ko nga sa'yo, kung ito walang tatak, kinakailangan lalagyan siya ng metal plate. At isusulat doon yung nag-assume. Halimbawa, ikaw, napangasawa mo ako babae ako. Yung apelyido mo, ilalagay mo sa aking dibdib. Ayun, parang ganun po yun. Ako na ay si ganito. Okay? So, kasi nga, bawal nga pong umikot yung mga unbranded. Ayan. So, minomotivate po natin yung ating mga kasamahang tangkero, lalo na pagka yung may-ari po ang nag-iikot at nagde-deliver, once in a while makipagkwentuhan po tayo. At wag lang ho yung kung paano siya makuha para maging suki mo. Wag lang ho yun. Dapat may kabahagi po tayo sa pamahalaan para tulungan yung pamahalaan natin, yung DOE, kung paano umiiral ito pong Republic Act 11592. Sa mga baser po ni Catering, baka na naman sasabihin nagmamagaling na nag-aasal eksperto. Sayang naman ho na tayo ay madaldal tapos hindi ho natin ibabahagi. Sayang naman ho na tayo ay nakinig tapos ayaw nating ibahagi yung napakinggan natin. So magandang umaga sa inyo lahat at mabuhay po tayong lahat.